Sobrang high-tech na ng panahon ngayon. Pero may mga ilan rin na hindi rin nakakalimot sa mga bagay na nagmula sa nakaraan. Ika nga nila oldies but goodies. Correct. Tama ka, Indra. Dahil nga naman ngayon, kahit na moderno na yung panahon natin, meron tayo mga kababayan at mga tao na pinipilit nilang ibalik at mabuhay dun sa nakaraan. By nature, mahilig ako sa mga lumang bagay. Tapos gusto ko silang ibalik sa original itsura nila. Jukeboxes, mga slot machines, motorcycles, kahit na ano na mechanically constructed. Take note, hindi ito basta isang collection mga ka-tribe. Hahanapin ko sila, mag-house to house, tapos kung minsan makikita mo yung bike, hindi naman binebeta. So liligawan mo ngayon. Aabutin ka ng 2-3, minsan hanggang 6 na taon pa bago mo makuha yung bike. Wow! Super effort naman talaga ang ginagawa ni Sir Lee. Bakit nga ba nagkalat ng mga vintage bikes dito sa Pilipinas? Dumami yung lumang bikes dito, na collectible bikes, nung World War II. Kasi 70-80% siguro ng mga collectible bikes made in USA. Ang pumunta sa atin noon, sumakop mga Amerikano. So maraming dumating dito sa atin. Bicycle is a single-track vehicle. Pinapaandar ito sa pamamagitan ng pagpadyak sa pedal upang umikot ang dalawang gulong nito. Unang naipakilala ang bisikleta noong 19th century at ang kauna-unang bisikleta ay ang Dracian Loft Machine o ang tinatawag na Dandy Horse. Naimbento ito ng isang baron sa Germany na si Karl von Drais. Ang Dandy Horse ay ang kauna-unang two-wheel human transport. Pag may bagong bagay kasi, lahat kayo meron, nabibili ng kahit na sino. So, after a few months or years, hindi na siya uso, nawawala na. Sa luma, pag naiayos mo siya, since naging uso siya dati, pero since ganun nakatagal yung panahon, parang hindi na siya naluluma. Yun na yun, paganda na lang siya ng paganda. How to identify the bike? Unahin mo sa frame. Malalaman mo yung structure niya, kung anong brand siya. Tapos makikita mo na rin kung anong circa, and then you can trace the serial number kung anong year siya. Pag nalaman na natin, hahanapin mo ngayon sa internet o sa mga kilala mong marurunong sa bike kung ano yung tamang piyesa. Ang papalitan mo na lang will be the spokes, the grips, yung mga maliliit na detail na. Pero yung important details would be the horn tank, the fork, the fenders, yung mga to. Para i-restore siya, be sure na ingatan mo yung mga precious parts na to. The reflectors, the lights. Kasi option mo lang is either to buy the original or replica. Pag sobrang stock up na yung mga say mga tornilyo, wag mong puwersahin, tiyagain mo na lang na i-WD-40 hanggang worn out. Pinakahuling resort mo yung i-acetylene mo kasi kailangan mo i-preserve lahat ng pyesa. Pag lilinisin mo yan, gagamitan mo muna ng pinaka-mild na solution na panglinis. Let's say, water and soap, pero kung muna oil. Pinakamahal na bike, collectible bike would be the original thing. Dahil you can only do that once. Pag rinipaint mo na, bumababa na yung value. Next process, lilihain na yan, papalabasin yung kalawang, tapos i-treat yung kalawang hanggang maging ready na siya pang primer. Pag na-primeran mo na, ilalagyan mo na siya ng masilya. Kumbaga sa babae, parang concealer yan. Yes. Itatago mo yung imperfection. Yeah. So, pag naayos mo na, tapos lilihain mo para ma-perfect mo na, naka-ready ka na pang painting. Napakaselan pala ng pagre-restore ng mga vintage bicycles na ito. Pero ang galing, no? Kuhang-kuha ni Sir Lee ang original na itsura ng mga bisikleta. Biruin niyo mga ka-tribe, dahil sa galing ni Sir Lee mag-restore ng mga vintage bikes, ay napasama ang ilan sa mga ito sa isang TV drama. Ito yung tumatak sa akin, yung Huffy. Wala siyang pinalitan dyan kasi got it all original. Plus, meron ding isang bike na sobrang nagustuhan ko rin. Ito yung bike na yon. It's a Dayton. Ito yung lolo ng Huffy tsaka ng Huffman. At
Syempre guys, hindi dyan natatapos ang ating pag-usisa sa makalumang mundo ni Sir Lee dahil iikutin pa natin ang kanyang warehouse. Nakakatuwang isipin na may mga katribe tayo na kagaya ni Sir Lee, binabalik at binubuhay ang mga bagay sa nakaraan. Sa ganitong paraan ay naipararating niya na kahit na baluma ang isang bagay, hindi ibig sabihin na wala na itong halaga. Bagkus, dapat pa nga itong pangalagaan sa paglipas ng panahon.